Mr. Nawat, nagsalita na about sa controversy about Miss Myanmar at sa Miss Grand International. Hello, Corolla! Subuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. At syempre, nakasombrero tayo doon. Di ba? Green tayo. Kasi pag-uusapan natin ang Miss Grand International. O, di ba? Courtesy by Sir Tony Lemon from San Diego, California. O, di ba? Maraming salamat. And this t-shirt is sponsored by Ma'am Christina Ledesma. Di ba? Miss Grand Xena, Sir Tony Lemon, di ba? Sponsor Sponsor lahat yung sinuot ko for today's video. Kaya, ayan, maraming salamat. Good morning, good afternoon, good evening man ha. Kung saan man kayong dako ng mundo. Thank you so much. At sana, yung mga hindi pa po dyan nakasubscribe, mag-subscribe na kayo kung ayaw ninyong masampal. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta at saka sa pagmamahal. Ngayon, pag-uusapan natin ang napaka-controversial na itong nakakalok ang Miss Grand Myanmar 2024 na Tantrums Queen at saka ang kanilang national director at ang di umano'y pagsali niya sa Miss World. Aba, bisyosa. Ang dami-dami niyang title doon sa kanyang bio sa Instagram. Kala mo naman ikinaganda niya. Hindi naman namin alam yung mga title na yun. Charot lang. Charot lang, 'di ba? May press nga na nagtanong kay Mr. Nawat ng bonggang-bongga kung ano ang kanyang rason at anong kanyang masabi sa mga kontrobersya na nangyari about Miss Grand International. Siyempre, tantrums yung lola ninyo. Siyempre, in-explain naman ni Mr. Nawat ng bonggang-bongga talaga kung bakit hindi man nanalo si Miss Myanmar na bakit hindi siya pwedeng maging winner, at probably hindi rin siya magiging first runner-up. Pang second runner-up lang talaga siya. Kasi when it comes sa Forbes naman daw, meron naman siya, but may revelation talaga ng bonggang-bongga, she cannot take care herself. Kasi may mga team, dami-dami daw nila, mga pa-eksena. At ang dami din talaga na naghana siya. Pati mga friend ko doon na pinaiikutan talaga si Miss Myanmar ng napakaraming Myanmar at saka maraming team na kung tumutulong sa kanya ng bonggang-bongga para dyan sa Miss Grand International. At sabi naman ni Mr. Nawat, pinabayaan naman niya kasi nga, syempre, kinukonsider naman niya as a good, pero she cannot take care herself daw talaga. She cannot style herself. Di ba? Hindi siya marunong, halimbawa siguro, hindi siya marunong magsuklay ng buhok niya. Prinsesa? Hindi siya marunong magbihis kasi gusto niya may tagabihis siya. Taray! Manyaman! Taray! Nakakaloka. Tapos, she cannot make up herself. Di ba may mga ganun talaga. Hindi siya marunong paano ka pa naman, halimbawa nanalo ka, tapos pupunta ka sa iba't ibang bansa, tapos hindi ka marunong mag-put ng makeup sa sarili mo, at aasa ka lang doon sa team at saka sa mga uliporis mo, nakakaloka yun. Mahirap nga rin man talaga ipanalo yung mga ganon. Tapos ito pa, si Siya. Alalahanin niya, sinabi niya yan. Ibig sabihin, huwag tayong magpadala ng ganyan kabata. Kasi ayaw niya talaga ng bata. Kasi maluloka din siya. Magtatantrums, di ba? Siya. Naintindihan ko siya. Pag bata kasi, iba yung mindset. Nakakalong, marupok. Tapos, ano ba yun? Hindi lang marupok. Ano ba yun? Yung masyadong mapangahas. Ang mga pa-eksena. Isa pa, she cannot control herself. Diva. Mahirap talaga pag hindi mo makontrol yung sarili mo. Nakakaloka. Gaya no, palagay mo nakakakakuin ba yung mga ngangawa-ngawa ka doon kasi nga hindi ka nanalo, hindi ka nakontento sa second runner-up. So, hindi nga talaga niya
makontrol yung self niya. Kung paano siya makakapag-travel at ma-promote ang Miss Grand International at hindi niya maayos yung sarili niya, hindi niya makontrol yung sarili niya, hindi niya ma-make upan yung sarili niya, hindi niya maalagaan yung sarili niya, hindi niya ma-stylean yung sarili niya, at batang-bata pa siya. Kaya take note, Philippines, huwag talaga kayong magpadala doon ng batang-bata at batang isip. Kasi yun yung talaga yung magiging demerit. Kasi iba talaga pag matured with experience. Sa totoo lang. Kasi alam niya na kung paano make upan yung sarili na, alam niya kung pwede ayusin yung sarili niya. Kung old enough na siya makapag-isip ng tama at maling desisyon, ng tama at maling sinasabi, o diba? At kaya niyang kontrolin yung pagiging attitude niya. O, mga ganon. Kasi lahat naman tayo may attitude na attitude. So, yung kaya niyo nang kontrolin kasi nga you are old enough para kontrolin yung pagiging maldita at bratinela mo. O, diba? Kasi lahat naman tayo may ganong side, may pagka-maldita at saka good side. So, kung paano mo na yung kontrolin at paano mo na yung dalhin. O, diba? In example nga si Miss Thailand nga. Hindi niya ipinasok sa top 10 kasi hindi niya deserve. Sabi niya, kung gusto mo makapasok sa top 20, abutuhin mo yung mga taga-Thailand para sa'yo. Hindi ko hawak yan. Siyempre, may mga contestant na sumasali around the world daw at saka magagaling. So, hindi pwede na perki Thailand kaya ipapasok ka doon. Oh, I love that. Totoo nga naman. Perki si Thailand ka, papasokin ka porket Thailand ang owner. Totoo nga naman. O, diba? Common sense. Common sense. Kung gusto mo makapasok sa top 20, kausapin mo yung Thai people para iboto ka para makapasok. Which is nangyari naman talaga na nakapasok siya sa top 20. Pero hindi na siya umabot ng top 10 kasi nga hindi niya deserve kasi mas maraming may deserving sa kanya kandidata around the world. O, di ba? Sana ganun, no? Sana ganun, Mr. Nawat, yung mga mindset ng mga girls para sa yung mga owner ng pageant. Hindi yung dahil kagaya sa Thailand, kung doon pala gaganapin, kailangan umabot sa top 5, o di ba? So hindi ganoon si Mr. Nawat. Kung ayaw mong kumilos, kung ayaw mong perform, ay di wag. O ganon. Sana all, o di ba? Kaya natutuwa din somehow ako kay Mr. Nawat. Sana tanggalin niya na ang kanyang advocacy na yun na stop war and violence kasi naiirita ako. Alam mo naman, may ari, di ba? Wala lang, hindi ko lang trick talaga yung mga pa-stop war and violence. Hopefully, patanggal niya yun para live selling na lang tayo, be. O, di ba? So, thank you so much, Mr. Nawat, sa paghatid kay CJ dito sa Pilipinas. At kung ano man ang napag-usapan ninyo ng Miss Grand Philippines National Director, malalaman naman namin yan soon. So, let's see na lang ng bonggang-bongga. And, good luck sa sunod nating kandidata and good luck sa Miss Grand Philippines. Sana makapili kayo ng level at kasing bongga ni CJ Opiasa. There you go, guys. Maraming salamat. Ayan nga yung mga pinagsasabi ni Nawat kung bakit ang ayaw niya sa mga bata at ayaw niya sa mga hindi marunong sa alaga ng sarili niya. Ayan. Sana Miss Grand Philippines, alam niyo na ang queen na dapat yung hanapin. Maraming salamat. This has been Jason Ortega, ang grand ng Aklan.